Palitan na lang daw natin. Good evening! Welcome. This is your show. This is your live AGT Anything Goes Topics Season 8. Episode And 33. today is May 22, 2026. And it's a day after Tata Bird's Good. birthday. Wow. So something-year-old plus 1 day na siya Yeah. today. Diba? Ayan. And Tito Jimmy also. Related ulit. Kamusta Tata Bert ang birthday, ha? Well, masasabi kong one of na masayang birthday yan. Oh, yan naman ang wish Yan namin. dito sa center dahil actually hindi natin inaasahan, no? May mga kaibigan tayo na nagpadala ng kanilang mga ng pagsasaluhan dito sa Ay. center. Wow, hanggang sa gabi. Hanggang tanghali. Ay, grabe. Hanggang umaga. Ganun kakamahal ng Diyos, ganun kakamahal ng mga tao dito, Tata Bert. At mahal ka ni Secret. Yan. Ay, naku, kakatuwa na. Ano pang ginawa mo, Tata Bert, ang birthday? Nag-malling. Wow! Yeah. Deserve naman. Okay. Kumain sa labas. Uy! Talaga yung mga... yun lang. Yun lang. Di manonood sana ng sine, Opo. pero ewan ko ba parang wala na sa ano ko yung manood ng sine eh. Opo. Mm. Mukhang nasa-enjoy mo naman, Tata Bert, yung Oo, yung lakad-lakad. lakad-lakad. Importante, pag birthday, ginagawa mo yung gusto mo. Ay, Kaya, maraming nagawa. Wow. Actually kahapon. Marami natapos, yung mga dapat na kailangan talaga, nakuha namin yan. Ay, good. Good to know. At masaya kami, Tata Bert, masaya ka sa Oo birthday. naman. At salamat din sa inyo. Nakatulong kayo para mapasaya yung kaarawan namin ni Jimmy. Yes. Yay. Thank you, Tata Bert. Yes. Very productive. Tito Jimmy naman, naghiling sa Los Baños. So, Ay, productive oo, biro din. mo yun ha. Mm. Birthday niya. Yan. Nag-healing siya sa Los Baños. Talagang si Jimmy, talagang inilagay na niya yung mga oras na ganyan na yan eh. Kaya siya hoda kong birthday kung ano yun. tama. Basta importante, makapagserbisyo sa tao. Yan. Yes, ayan. Kakatuwa naman. Ayan. We're happy for you, Tata Bert. Thank you. Batiin ko lang po, Ay, Ate yes, yes. Irene. Uy, hi Irene. Hello, Tita Belen. Melansky. Kuya Joseph. Hi Joseph. Miss Erlinda Omania. Mhm. Yan. And Tita Helen Tolentino. Hi Helen. Kamusta po kayo? Salamat po sa pag-join sa amin. Sige po, Tata Bert, may mga good news ka po ba Ay, ito dyan? siguro may ikwento ko sa kanila uli. At Yes. actually nga ikwento ko na. Nakikita niyo naman po yung Okay, nalapit ko sige. Yan. Okay na po. Yan po, yung naikwento ko na po nung nakaraan, no? Nung unang episode na merong isang pasyente noon, way back 2007. No, it was a Wednesday healing, nag-request kay Senyor na kung pwede raw makunan ng picture si Ama. Eh, may picture si Ama kasi dito sa office ni Senyor. Eh, nag-request nga kay Senyor. Nag-isip si Senyor, pumasok muna, then paglabas, okay, sige po. Pero si Tata Bert po kukuha ng picture.
kinuha ko yung camera ng pasyente. Akit ako sa taas. At bago ko ginawa, hindi basta-basta nag-take ako ng picture, nagpaalam din muna ako doon sa picture ni Ama doon. Ama, ay may nagre-request lang po dito ng picture po ninyo. Yun, kinunan ko po yan. Talagang nung itinuto ko na yung camera doon sa picture ng Ama na nandun sa office ni Senyor, talagang puwang-puwa, no? Pero nung pinindit ko na yung para makunan yung picture, may biglang parang sumabog, nakislap, liwanag, ganyan. At yan ang lumabas na ano noon. Noong una, nung tinignan kong ganyan, parang ayaw magpakuha ng picture ni Ama. Ganun po talaga yung pag hindi ka nagpapaalam. Nagpaalam naman po ako. Yan, ang lumabas. At sabi ko doon sa matanda, eto po yung picture. Ay, hindi pala nakunan. Sabi nga, oo nga po siguro ayaw nang magpakuha ng picture na Ama. Siguro po. Pero yung picture po na yan, na pag napadevelop ninyo, bigay nyo sa akin Sabi niya gano'n. Sige, wala naman. Hindi naman nakita picture ni Ama Yan. At yan yung picture na yan. Kaya po hiningi ko doon sa matanda yan, mukhang yung pagkuha ng picture, hindi para sa kanya yung mensahe, para sa akin. Para maipakita yung milagro. Para yung maipakita yung katotohanan po ng ginagawa rito sa center. Yan po. At makikita niyo ba sa bandang ibaba niyan, yung reflection ng picture talaga ni Ama. Pero yung pagkuha ng picture niya, wala. Para makikita mo lang yung splash Yan. Makikita mo dyan. Kaya up to now, that was 2007. Up to now, nasa akin pa po. So, magti 20 years na. Yes, magti 20 years yan. Yan po. Nakakatawa, Tata Bert. Parang medyo ano rin yun, talagang para kay Tata Bert yung retrato. Yun ang palagay ko noon Kako para sa akin to hindi doon sa matanda. Opo. Kasi kung ako yung pasyente na parang syempre siguro in-expect niya na may mukha, yung very clear yung photo. Kaya siguro parang mensahe din siguro ni Lord sa atin na huwag niyo parati expect na physically makikita niyo ako parati. Alamin niyo yung mensahe, yung meaning kung bakit ito ginagawa mo. At ako, yun ang naanuan ko yun. Siguro, para sa akin talaga yung picture. Yes. Para may pakita sa akin yung katotohanan ng ginagawa rito sa center. Yun po yun. Remember, ang Diyos po, hindi nagpapakita talaga ng basta-basta sa tao. Pero kay Senyor nagpakita po yun. Sa akin, ipinakita yung himala na ganyan. Yan po yun. Himala po talaga kasi, syempre pag kita niyo po, di ba, yung flash, yung kinukwento ni Tata Bert, yung sobrang liwanag. Expect mo, ang reflection, kahit tayo, nagsasalamin tayo, kung nagsusuklay tayo sa kanan, yung mirror, ganun din. Pero, yung reflection dito, iba. Na, yung talagang, picture yung ni Ama picture niya, yun po yung nasa reflection. Yung nasa ilalim. Kaya, tataas ko talaga, naku, totoo talaga. Ay, totoo talaga si Ama. Buhay na buhay, kahit sa litrato. Diba? Tsaka every time na umuwi ako ng Isabel, tsaka kung saan ako pumupunta, basta malayo, pabiyahe, daladala ko yan siya. Dinadala ko. Pag umuwi ako ng Isabela dati, daladala ko yan. Nung pumunta kami sa Boracay, daladala ko yan. Wow, talaga Tata Bert. Kaya lagi kang guided, lagi kang safe. Ayan. Pag nagbibriso ka, Tata Bert, alam mo. Ay, hindi. Nagpapaalam lang sa kanya. Mag-bless po muna ako, kayo na po bahala sa akin. Grabe. Iba nga yung feeling, Tata Bert, pag tinitigan mo. Iba. Grabe no. Talagang mapapaisip ka, reflection, ba't mag-iba? Iba yung reflection. Mas malinaw pa yung reflection. Grabe yan. 2007. Tapos 2007. Tapos, yung tinignan natin yung date kanina na Tata Bert, 8 August 15. Naghanap ako ng 8:15 na verse. Meron, di ko alam kung anong verse in Romans ba yun or Ephesians or something. Meron doon sumisigaw, Aba, Father, may ganun siyang part. Wala lang. Sabi ko, try ko nga i-search yung verse ng may sinasabi na, Aba, Father. Romans 8:15. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption,
by whom we cry, Abba, Father. Abba pala. Abba is Father. Yes, Abba, Father. Kung galing nga. EVA. Mm. ABBA po. ABBA. ABA. Ay, Abba rin. Abba rin po. Yan. Yung iba, Ama. Opo. Ama. Yan. Enjoying the good things in life as a gift from God. Yan. Puro about God. Kakatuwa naman. Grabe. And I'm sure, Dr. Bert, lalo siyang natuwa sa'yo kasi yun nga, kahit saan, dala mo po Oo, siya. dinadala ko yan. Pagka ano. Ay, yan ang mga, yan ang, wala nang tatalo sa entry ni Tata Bert for today. Grabe naman kasi nung kinukoy. Tapos yung tinitignan ko, talagang ano, iba. No, iba pa. Kayo po may mga experience kayo tungkol sa mga Yes. pagpapakita, pagpaparamdam sa inyo ng Diyos o mga milagro na dumating po sa inyong buhay. Pwede i-share nyo naman sa atin para maipamahagi rin natin sa ibang nakikinig, nanonood sa atin. Totoo po. Ayan. Share po kayo. Okay, babasahin po natin yan. 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 Ang isang matatawag ko, Anje, no, Yes po. na pagpaparamdam ng Diyos kay senior mismo. Uy. Dito mismo sa ating healing center. Opo. Noong ang healing center ay hindi pa sa atin talaga na matatawag. Nag-squatter lang dito, nag-squat lang tayo Opo. dito noon That was matagal na. Kung anong year Early pa yun. 2000s. Biro mo, kinausap na si senior noon ng may-ari talaga dito sa lupa. At kukunin na, binabawi na. Talagang sasarhan na nga yan Nung kinausap si senior ata, doon to Friday or tama mga Friday siguro yun. Sabi nga, babakuran na yan, Monday. Kaya dapat daw yung mga gamit na dito, tinanggal na. Hindi na makakapag-healing dito. Naganap yung healing doon, matatawag na, kung matutuloy talaga may isara yung last healing day dito noon. And then, after ng healing, kinausap ni Senyor. Ang mga volunteers na ganun nga nangyari, na kinukuha na ng may-ari yan, wala naman tayong magagawa. Kaya nagbigay na ng instruction si Senyor, sabi niya. Okay, sige, tanggalin na natin yung tent, saka yung paving block. Tanggalin na rin natin yan. Ang ano noon, walang pumilos sa mga volunteers. Nakaupo, hindi makatayo-tayo mga volunteers sa hindi, ay sabi nga ni Senyor tanggalin na yung tent. Tent pa noon Opo, ilo para Tapos loan paving na. block, tanggalin. Walang pumilos sa mga volunteers noon, walang pumilos. Malungkot, walang magagawa. Okay, mapunta doon sa punto na nag-uwian na. Opo. Pero si Senyor nag-pray. Nag-pray si Senyor noon, mag-isa sa. Sabi naman niya, sa naikwento niya, sa prayer niya, sabi niya, hindi naman po, pwede naman po makapagtiis na kung hindi na kung hindi na magaganap ang healing dito sa bakante lupa na ito, na may-convert naman sa isang magandang center para sa mga pasyente, pwede naman bumalik sa healing sa kalye. That we use na dating ginagawa yun. Naglalagay lang ng tent. Ang problema lang, masyadong maiinitan ng pasyente. Yun ang inaalala ni Senyor. At mauulan na ng pasyente pag tag-ulan. Yun lang inaalala niya. Pero willing naman siyang mag-conduct ng healing kahit nasa labas. Yes. Yun ang sinabi na sa Diyos. Yun ang prayer, kasama ng prayer niya. Maniwala ka pagdating ng linggo. May isang himalang nangyari. May dumating na tao dito. Ibinigay may nag-usap sila ni Senyor, may ibinigay kay Senyor. Cheque. Para bilihin yung lupa. Yung tao na yun hindi aware. Well, opo. Hindi alam ng tao na yun na paaalisin na rito. Hindi alam. So, out of their heart lang talaga tatapos. Oo. Hindi pala alam, no? Hindi alam no. Ako, pinadala talaga yun. Sinabi ni Senyor sa akin na hindi alam ng tao yun. Basta, yun, binigay kay Senyor yung cheque na yun, ganun, para mabili yung lupa. May extra pa yun para pagpapatayo rin. Wow. Oh.
Ayun Wow. pa rin yan. Yan. Kaya ang yabang na ni Senyor after that. Dahil nagkausap na sila ng taga dito lang din kasi ang may-ari eh. Opo. Taga dito sa subdivision. Nakausap. Nagkabilihan. Then sumunod na healing day, which is Wednesday, yabang na ni Senyor. Winawagay-way na yung deed of sale. Ate na ito. Oh. Kunyari, lungkot-lungkot pa siya eh. Grabe. Hmm. At naalala ko yung pag ano ni Tata Bert, yung upuan Ay, sa niya. tuwa. Parang Tanong ko nun talaga umabot doon sa ano ng tent eh. Grabe. Pag ginawa ko na nakaupo ako, siya. Oh. Biro mo yun. Grabe, no? Yun ang matatawag talagang milagro. Yung pagpapakilala ng Diyos na yung pagsasabi sa atin ng Diyos na yung ginagawa rito sa center ay hindi basta-basta. Ginagabayan talaga niya. Biro mo, Saturday, matatawag na parang yun na ang last healing day. Sunday na lang ang bakante. Then Monday, dapat mabakuran na yan eh. Opo. Grabe. Mabakuran na yan talaga. Oh, Last minute. yan. Grabe. Grabe talaga. Binanggit sa akin ni si Joe kung sino yung tao, gano'n. Pero sabi na sa akin eh, nandun Quiet. daw ang ano ng tao. So, kasama ko na rin yung name niya, kasama ko na rin sa hukay. Kung Yes. Ganun yun eh. Ayan, Pero grabe, no? Yung Ay, parang pero- bigla na lang talagang may pinadala. Alam mo yun. Saka yung tao hindi yun ang ano talaga, basta magbibigay lang. Hindi siya yung tip, gets ko yung sasabi, Oo. hindi describe that. Hindi siya yung tipo na tao mag-expect ka na magbibigay ng Yes. ganong kalaking Yes. halaga. Yes. Wow! Hindi ano, saka hindi naman masyadong kilalang decision na matatawag eh. Kahit na ako nga parang, although kilala ko rin, hindi yung katulad ng ano na lagi nagpupunta. Lagi na- nagpupunta. Hindi. Grabe. Pero nakasama ng one time yun, kung saan man, gano'n. Grabe. Yun, isang milagro. At Thank you talagang po sa kanya hindi talaga. ini-expect yung tao na yun. Thank you po, Lord. Grabe. Ay, naku. Kaya, very, very precious ang ano. Kung nasaan na yung tao Lugar na ngayon, ito. we don't know kung nasaan na. Mm. Wala na kami balita. Hindi na rin, parang hindi na rin po nagpakita. Since then, din na rin. Wow. Hindi na nasundan ulit. Hala ko. Parang hindi na, gusto ko ang aking balahibo. Parang hindi naman talaga tao, Tata Bert. Baka, no? Kasi bigla, di ba, dumating lang, inabot, tapos hindi na siya umano. Wala na. Biro mo ilang milyon yun. Milyon na. Tsaka Ang pinag-uusapan. Opo, tsaka parang on a random Sunday or Saturday, hindi mo gabon sa yung check-in ng milyon. Sana ano ba? Nasa. Diba? Parang talo pa rin talaga yung sa loto, lahat. Talo pa yan, mga ganyan. Ginagamit talaga din. Opo, yun. Yun din, tama yung Tata Bert na nakikilala nila yung Diyos through other people. Yeah. Dahil sa isang tao talaga. As, di ba? Parang ikaw, yung dun sa picture, kailangan may pasyente na may dala ng camera. Pero, ang pag-develop, ikaw makakuha. Yun. Nung time na yun. May ginamit isang pasyente para... Yes. Hindi niya nakita yan, ano? Hindi niya na-realize po siguro. Hindi niya, basta gusto lang niya makita talaga yung ano niya. Very superficial. Then, nakita niya dati yun, ibinaba ni Senyor, pinakita na ganyan. Yes. Ako pa naghawak noon eh. Yan, tama po. Yun. Kaya yun, nag-request siya nung sumunod na ano, kung pwede makuha ang picture. Kaya ganun sinyo eh, pag nagpapuha kayo ng mga mga ganyan Opo. Papaalam ka. Kaya hindi ko lang alam. Hindi ang ano, hindi sa akin mamabili sa Opo. Hindi ba ako makuha niya sa niya? Yung cellphone ko kasi ang ganda niya. Bakit sa'yo parang walang salamin? Hindi ba naman ang malinis? Malinaw. Nagpaalam ba kayo? Ayun. Paalam Hindi, kayo. basta shot lang siya, papaalam Opo. ka. Kahit naman yung Totoo. umaakit ka ng mga gubat talaga Ah, na yes. wala, magpapaalam kayo. Yes. Pagka magte-take kayo ng wag lang shot ng shot. Totoo po. Hindi nyo alam, meron kayong nadi-disturb na Yeah. privacy. Agree ako dyan. Tama po. Ay, dami.
Kaya yung iba napapahamak eh. Dahil hindi nagpapaalam. Totoo po yun. Kasi papakita niyo yung respeto. Hindi ko namin alam na ganun siya lang. Opo. Alam mo ba, Tata Bert, naalala ko, October 13 yan. Yung Picture. nabili po, yung Ay. nabili. Ay, ito. Oh, para Our Lady of Fatima yung naaraw. Noon. Hindi ko na matandaan yung... Kasi may ano na si senyor noon, kalimutan ko na. Basta may parang pinapagawa siya sa akin, yung doon pa siya computer. Tapos parang pinapa-edit niya lang sa akin. At naalala ko yung date na yun. Tapos parang napag-usapan po natin ulit yan, siguro after 5 years. Tapos sabi ko, senyor, October 13 yung nabili mo yung center, nung may dumating. Or basta kung, hindi ko alam, basta yung hima lang yun. Sabi niya, oh, di ba Fatima yun? Yun. So parang parang talagang tinulungan siya ni Mama Mary, ng Diyos, di ba? Hindi, yun, in connection dun sa sinasabi Tata Bert, hindi parate expect mo na may bababa dyan na mukhang Mama Mary. May gagamiting tao. Yes. Di ba? May gagamiting tao. Hindi alam. sila mismo ang haharap. Yes. May gagamiting tao. Tama po. Ayan na, si Mamita. So parang, don't expect talaga na, kita mo yan, yung dating nga Tata Bert, kasi hindi ko nakita yung mismong malinaw na mukha. Ay, little did she know, na nandun ang mukha. From Mamita. Ay, sige pa, Tata Bert. Hindi ka lang. Mamita, may panaginip po ako bago maitayo ang center. Uy, Sinabi ko agad kay Senyor. Dinescribe ko na nakita ko maraming maliwanag na ilaw sa 3rd floor. Tapos ngumiti siya sa akin. Tama daw yun, daw ang instruction sa kanya. Na-shock po ako, di ko akala. 3rd floor. Yes. Doon ilalagay kasi yung prayer room. Opo. Ito yan. Tsaka, ano talaga, may yung mensahe na binigay kay Senyor, pati yung sukat eh. May kaparehas na, ano yan eh. May binasa, yes, Oo, may diba? binasa po tayo. Oo, kaparehas eh. Opo. Ay, oo, parang si David po ata yung tatabit nagpapatay ng templo sa ikatlong baitang. Doon ng Opo Palapag, doon ng ano. Kaya, Yun, tayong tatlo nila sila. Tataka naman ako sa bakit yung sa Lord, di ba? Di mahirapan yung mga Ay, pero yan ang ano. Pero yan. yan ang instruction. Susundin mo yun, hindi mo Yes. pwedeng Opo. may ibig sabihin. May ibig Ay, sabihin. ano yan. Grabe. Ay. Ayun, prayer room daw po, sabi ni Anita. Ayan. Ayan. Dahil dyan, Tata Bert, gusto mo ba kaming awitan po? Sige. Dahil sa milagrong yan, magandang awitan tayo, Tata Bert. Himala. Yan. Tungkol sa milagro din at sa himala. Ayan. Grabe. Talaga. Dito ka na lang ba? Palakpakan naman po natin si Tata Bert. Okay lang. Sa buwan, inalay mo sa akin ang labing walang hanggan. Hindi mahanap sa lupa ang pag-asa. Nakikiusap na lang himala, kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala? Kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala? Pangarap ko'y makita ka, liwanag ng umaga.
naglalambing sa iyong mga mata. Di mahagilap sa lupa ang pag-asa. Nakikiusap sa buwan, himala, kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala? Kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala? Himala, kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala? Kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala? Humingi ako sa langit ng isang himala. Salamat. Thank you, Tata Pearl. Ang ganda ng iyong pagkakanta. Ramdam na ramdam ko na marami na talagang himala. Himala talaga. Himala talagang naramdaman si Tata Pearl. At nakita. Ayan. And lately, no, sa mga Yes. pasyente, yung mga himala, nararamdaman nila. Maraming pasyente do hindi bigla ng kanilang pagaling, yung mabagal pero magandang Yung- pagbabago sa kanilang kalusugan. Marami na po yan. Kaya si Senyor kahit na wala siya ngayon at on a mission, tiwalang-tiwala po na ang center hindi mapapabayaan. Ang mga pasyente pumupunta at matyaga pa rin nandito sa center, no? Kahit wala si Senyor, alam nila na gagaling sila. Yes. Yan naman ang sinabi kasi ni Senyor Sabi nga ni Senyor, kabilin-bilinan sa mga pasyente na dati na pumupunta, sa mga volunteers na pumupunta, huwag niyong isipin lagi si Senyor. Huwag kayong senior center. Dahil sinasabi niya na instrumento lang siya Be God-centered. Yan ang sabi niya. Kaya kahit na wala si Senyor dito, yung naggagabay at tumutulong sa kanya, sa kanyang panggagamot, na iiwan po rito. At siya namang gumagabay at tinutulungan po sino man po yung pansamantalang humahalili kay Senyor sa paggamot dito. Si Jimmy, si Ryan, si Rosalie, Yes. si May, at kung sino pa na naturuan ni Senyor para sa panggagamot po rito sa center. Magtiwala lang po kayo, darating sa inyo yung himala ng kagalingan. Yan po yun. Ganda. Alam mo, bigla ako naisip, Tata Bird. Ah. Regarding ulit sa picture. Mm. Diba? Parang yung pasyente, nag-expect siya na makikita niya yung Diyos. Oo. Ang mga pasyente ngayon, ine-expect nyo dadating si Senyor. Diba? Hindi yan ang pinapaintindi, symbolic yung Oo, totoo. Pinapaintindi sa inyo, kikilibutan mo, pinapaintindi sa inyo na hindi naman kailangan si Senyor. Ang daming, yun nga ang daming yung ginawan ang kapaligid na overlook nyo, hindi nyo napapansin na Yes. sila talaga, dahil ang Diyos talagang gumagamot at instrumento yung nilalagay. Oo. Diba? Yun, parang yung picture na yan. Ganyan kasimple, Tata Bert. Kaya nga. Diba? Even Senyor himself claimed na wala pa siyang napapagaling na pasyente kahit isa. Sa mga gumaling dito, Senyor is not taking credit for it. Hindi po.
Hindi po. At ganun talaga dapat ang maging nasa isipan ng isang tao. No? Hindi kinukuha ni Senyor ang credit. Opo. Dahil alam niya na ang Diyos ang may gawa ng mga kagalingan na natanggap ng mga pasyente ko rito. Instrumento lang si Senyor. Ganyan po sana ang dapat yung isipin. Kaya, pagtagal, lagi nga, wala pa si Senyor, kaya hindi mo na ako tutunta sa nasa inyo po yun, dahil kayo ang may sakit. Kayo ang may sakit. At dito lang naman ang healing center, kahit wala si Senyor. Andi dito po yung tumutulong kay Senyor. Andi dito po yung ginagamit si Senyor bilang instrumento. Naiiwan po rito yun. Magtiwala lang kayo. Lagi ko nararamdaman yun. Oo, totoo naman. Totoo naman. May mga healing ka po, ibang klase ng healing ngayon. Yan ang ramdam. Hindi nila na ano. Yun. At makikita mo naman yung mga pasyente sa mukha ng pasyente na nagpunta dito pag binibiro ninyo. Totoo naman eh. Totoo. May isang pasyente nga dyan. Akala namin yung babae, akala namin anak nung kasama. Opo. Dahil talaga matanda kung titignan mo eh. Parang ilan na lang, kunti na lang ang... Parang naghihintay na lang ng pirma. Babiyahin na eh. Abay, sumunod na healing eh. Biglang nagbago na yung ano nung Wow. At ngayon, kasama pa rin yung kala namin, anak yung pala asawa. Lagi kasama yun. Pero ngayon nagpupunta pa rin yung pasyente, hindi na kasama yung asawa. Meaning, kaya na niya. Yes. At ngayon, ngiti ng ngiti talaga. Kita mo. Yan, mga ganyan. Yun. Ibang-iba Aura na. talaga. Buhay na buhay. Grabe. Yung isa pang manggagamot. Pumunta rito na halos hindi makalakad dahil na-atake. Ano pa yung sakit niya na ano. Opo. Pumunta dito. After ng one healing, after sumunod na healing, nakakalakad na ng maayos eh. Ngayon, anyabang na ngayon uli. Mambababae na naman daw siya. Talaga ikaw siya. Nag-iisa na lang siya. Dati may alalay pang pupunta ngayon, di siya na lang mag-isa. Diba? Kita nyo po yan. Hindi nyo kasi nakikita yung mga bagay. Kami po kasi na nandito sa center, napupuna po namin yan. Yes. Kaya nga nagtsatsaga kami rito para sa pasyente. Sabi nga ni Senyor, kahit isa lang ang pasyente pumunta, tuloy ang healing. Correct. Totoo. Yun. Kaya tinutuloy po namin ang healing. Kaya titigil. Ko talaga. Hindi titigil. Basta naka-schedule na araw na may healing po tayo. Ganun po yun. Kaya kami nandito sa center ngayon, nagtsatsaga po. Yeah. Nagtsatsaga. Dahil alam namin kailangan ng pasyente ang kagalingan. Paano kung pupunta sila rito sa center na walang healing? Kawawa naman. At yun ang iniisip ni Senyor. Lalo na yung mga walang pasyente, saan pupunta yung mga iyan? Kung walang center. Ang laking pasasalamat nila at may center silang napupuntahan. Correct. Nakakakain pa sila. Yun. Diba? Nakakakain pa sila. Free pansit. Tapos patsyempuan pa nila meron nagse-celebrate ng birthday o may pa-Thanksgiving. Uy, may papansit pa yan. Diba? Kaya, Katulad nung nakaraan, oy. Yabang ano. ay ako, totoo po. Kaya, yung actually yung center, itong pong lugar na ito, yun na, himala na yan, para sa akin po kasi, saan kayo makakita ng ganitong lugar? Yun yung unang tanong. Totoo. Saan Totoo. kayo makakita? Dito lang. Dito lang, libreng gamutan, Ay, correct. masaya, May iba nag-charge pa. or i-charge, may wifi, may electric fan. May pabintilidor pa. Oo, Oh. diba? May tubig. Talagang, diba, mapapayat. Bakit ayaw? Ba't gusto pa rin nila gumastos Yeah, sa ospital, totoo yan. diba? Yan, yun. Talaga sinusubo. Yun, totoo po yan yung mga sinusubukan. Kaya tama lahat kasi lagi sinasabi sa'yo, diba, yung see and then you will believe. Siya, hindi baliktad. Believe And and you will see. O, diba? Just like yung picture yung kay Tata Bert, Oo. just like yung Napoleon Center. Ay,
tulad din lahat ng pasyenteng nako, naniniwala talaga. At kita nyo naman ang kagalingan. Talagang dumadating sa kanila. Kaya, May mga pangyayari din na hindi lang naman dito sa center, no? May Yes mga po. pangyayari din, mga istorya na kailangan may share din natin sa kanila yun. Ay, opo, Yun. Tata Bert. Meron ka bang mga yes, Oo, mas Tata maganda. Bert. Ito, yun, parang God na lumalabas lang po sa feed ko na sabi ko, meron pong storya na siguro po alam nyo to, mga 90s pa to, 2 years old ako, 1992. Meron isang, nagmi-mission siya, para siyang pastor, pero ano tawag ng Tata Bert? Missionary, pupunta sa iba't ibang mga lugar, nagpipreach yun, missionary. So, nagpapastor din po ata siya sa Makati, may simbahan doon, at may anak siyang babae. So, isang beses, kailangan niya mag-mission. So, kasama yung asawa, naiiwan yung anak sa bahay, mag-isa lang. Ay, tama, alam ko mag-isa lang. Parang inaantay niya yung pinsan niyang sasamahan siya. Oo. Pinasok yung bahay nila ng 7 lalaki. Uy. 7 lalaki, bukod sa nagnakaw, ang masakit po, ginahasa po siya ng 7 lalaki. Ng 7 lalaki. So kung ako, kung magulang ka, sobrang heartbreaking yun. Totoo. Sobrang parang lahat ng pwede mong gawin, maghihiganti ka at wala. Pero dun nila na lalo naramdaman. Di ba? Dapat magrereklamo yung tatay, yung nanay na bakit nangyayari sa amin to? Pero dahil sa paniniwala nila sa Panginoon na may dahilan ng lahat ng ito. Alam niyo po ba, hindi nila dinemanda na o pinahanap man lang yung 7 Hindi sila nag-report sa police? nag-report din, Tata Bert, pero hindi na nila pinaabot na magkakademandahan. Alam mo, Tata Bert, bakit? Kasi una, nagtuturo ako sa mga tao, sabi ng tatay, nagpipreach ako about forgiveness. Dapat maging example ako. Bakit? Ba't hindi ko yung gagawin? Ang Diyos nga, sa dami natin ng kasalanan at yung ako pa na parang sino lang ba ako? Tao lang ako at hindi ko papatawarin. Grabe nga, kahit naman ako, napatawad ako ng Diyos, diba? Sino ba ako para hindi patawarin ng ibang tao? Ikaw, Tata Bert. Pero matindi yun, ha? Opo, kasi ikaw may anak kang babae. Ako may anak kang babae. Oh my gosh, parang katapusan ng mundo ko pag nalaman ko yun. Pero, grabe yung faith ng pamilyang yun. Siguro sabi niya, siguro kaya nangyari yun, para lalo natin ipakita, ikalat sa mundo na matuto tayo magpatawad kahit sobrang hirap Totoo yan. magpatawad, diba? Sabi nga ni Kristo pati kaaway mo, patawarin mo, mahalin mo. Diba po? Pakahirap mo. Yes, Napakahirap, pero yun ang sabi ng Diyos Grabe. Yun ang sabi ni Kristo. Totoo po. Nangyari yan mga 1992, Tata Bert. 1992. May tungkol, may anong bagay na nangyari ngayon. Ano na kaya yung... Ngayon po, yung babae yun, ayun, sa church active siya, nagtayo siya ng mga Yung naging foundation. victim. Yung naging Okay. victim po, nagtayo siya ng mga foundation. Yung parang out of her pocket sa kanilang family, sa mga rape victims, ano ba tatag, parang hindi na therapy, pero yung parang may community lang, para may masabihan yung mga, di ba? Magpalakas ang loob ng mga Yes, biktima na opo. ganyan. Na parang Okay, ma-inspire maganda, niya. Maganda. Diba? So, na-realize Siya ang living Ayun. example. Sample and testament talaga, Tata Bert. Yun yung, Testament siya mismo. yes. So, parang na-realize ko, Tata Bert, kaya nangyayari mga ganyan ba? Baka talagang ginagamit ka ng Diyos para matouch yung ibang tao. Oh my God, ito, 7 lalaki nang gahasa sa kanya, napatawad ng tatay. Pero syempre, makikita mo dun nung news, yung tatay, hinang-hinana, pero pinili niya yung daan ng Diyos, yung patawarin mo. Kasi, kahit yung sabi Tata Bert, diba, patawarin mo mga kaaway mo. Kasi bumalik din dun sa storya ni Ate Linda na dati hindi natin maintindihan, bakit papatawarin ko yung kaaway ko? Yun pala kasi dinadagdagan natin yung paghihirap niya. Kahit naman, oo, masama, mali yung ginawa, pero that's the, yung grace ba, Tata Bert, yung mararamdaman mo yung kapangyarihan na, God is with all of us. At doon, yun ang isang patunay talaga na naniniwala ka sa Diyos. Yes. Naniniwala ka kay Kristo. Yun ang isang patunay
Oh. Diba? Talagang, grace talagang darating dyan. Yes, grace po talaga. Grace talaga. Grace. Ay, ano po. Ayan po. At dahil dyan, Tata Bird, meron kakantahin. Oh, may entry talaga. Oh. Hindi po, kasi ang ganda ng song na to. Hindi ko narinig yun na to, yung One of Us. Ayan. Sige po, tingnan. Kasi, parang, ayaw nga, no? Paano kung lahat na nakikilala mo, paano ko siya pala yung Diyos, o pinadala ng Diyos. Hindi mo alam, di ba? Ayan. Tulog lang yung mga aso dyan. Tulog lang pa. If God had a name, what would it be, and would you call it to his face? If you were faced with him and all his glory, what would you ask if you had just one question? And yeah, God is great. Yeah, God is good. Yeah. What if God was one of us? Just a slug like one of us. Just a stranger on the bus, trying to make his way home. If God had a face, what would it look like, and would you want to see? If seeing meant that you would have to believe in things like heaven and in Jesus and the saints and all the prophets. Yeah, God is great. Yeah, God is good. Yeah. What if God was one of us? Just as love like one of us. Just a stranger on the bus, trying to make his way home. Just trying to make his way home. Back up to heaven all alone. Nobody calling on the phone, except for the boat, maybe and Abay sila tonight. Nagustuhan na kanta mo. Yeah, God is great. Yeah, God is good. Yeah. What if God was one of us? Just a slug like one of us. Just a stranger on the bus, trying to make his way home. Just trying to make his way home. Like a holy rolling stone. Back up to heaven all alone. Just trying to make his way home. Nobody calling on the phone. Yan, thank you po. O, di ba? Paano pala? Nakakasalubong mo na pala sa LRT, di ba? Kailangan mo na upuan, pinaupo ka eh. Yun pala, yun palang Diyos. Di ba? Totoo po yun. Hindi mo naman talaga
talagang malalaman. Yan, totoo, totoo. Yun ang mga anak ko. Ang wish namin talaga yung ma-experience nyo. Tata Bert, from Miss Jos Caliano del Mundo. Ay, Diyos. Request song po, God is watching us. Ano ba? Ganda rin yan. Ano yun? God is watching us. Taas niya, Beth Yun nga. Midler yan. Ah. Baka si Miss Linda, gusto niyang Oo. Hindi ko pa. God is watching us. Hindi ko na... From a distance. From a distance pala. Ah. Oh, kasi yun yung chorus eh, God is watching. Pwede yun. Gusto mo tatabitin yung closing natin. Oh, pwede. Sige po. Pwede. Yan. Itatry natin ha, Diyos. Opo. Ah, sige. Yan. Thank you, Miss Thank Jos. you, Diyos. Yan. Ito po ang G. Joke ako. Ang G ka. Ano yun? Ayun, tatabert. Grabe, oo nga, no? Yung mga... Kasi ang ganda na kantang to. Oo, Ang ganda ng maganda. lyrics. Maganda. Kung paano kung yun pala na ano. Grabe talaga. Alam mo kung makatawa kanina, may naisip akong, ayun, naalala ko na. grabe pa yung short term. Okay lang tatabert ko ito ang Linda. Ito naman, nabasa ko to, pero totoong nangyari to. So, meron, di naman kayamanan, pero nakakain pa naman sila 3 beses sa isang araw. Kaya lang, ang nanay at tatay niya nagtatrabaho. So, ang tatay ata, hindi ko alam, parang, basta wala sila. So, ang ginagawa pa ng tatay at nanay, hinahatid talaga. As in, wala po silang sasakyan. Kung commute siguro, o tricycle, ganun. Isang araw, nakita po sila ng may dumadaan doon parate. Tapos realize niya, pareho ng school nung isa. Ito, may kaya to, may sasakyan. So, sinasabay na. Sabi nung mayaman na tatay, sir, isasabay na po namin, pareho lang ng school, para hindi na kayo naglalakad. Sabi, hanggang high school, doon na sila. So, lagi na nila sinasabay, tapos hindi na nila sinisingil. So, yun yung story. At tapos, parang after, let's say, 20 years, meron parang community. Alam po yung mga charity event. Tapos meron silang mga pinapa-pledge na ito yung, kunwari, itong foundation na to, ganyan-ganyan. Itong specific foundation na to, meron silang, I think, papakimo ata, may cancer. So, sige, sabi nitong, di ba yung, sabi nitong CEO na to, o sige po, dyan na po ako magpi-pledge hanggang lahat na ng chemo sessions niya, ako na magbabayad, gano'n. So, edi, tongtuwa naman tong foundation na to kasi, syempre, in-expect nila, ano yan, parang isa-isa, staggered, pero yun, binayaran lang yan buo. Tapos, yung, itong may cancer, nakunta ko na kung anong cancer, sabi niya, nagulat siya, syempre, naiyak siya. Gusto niya makilala kung sino yung taong yun. And then, biglang, so dumating na yung lalaki. Tapos parang nagkakakwentuhan sila tungkol sa buhay, ganyan-ganyan. Tapos, sabi nung, ano po ba to? Sabi nung may cancer, ito background ko, dito kami tumira, dito kami nag-aral, ganun-ganun. Alam niyo po ba na yung nagpapakimo na yun yung tatay yun yung tatay na mayaman dati. And then yung CEO na hindi niya alam kasi hindi naman niya inalam yung pangalan, binayaran na lang niya. Siya yung sinasabay, yumaman na siya. Ay, grabe. Alam mo, grabe pa talaga. True story po yan kasi alam ko na ano yan, na feature yan, na pagkwentuhan ata nila Chris Aquino sa isang ano. Tapos may nabasa ko article about din doon. Nakalimutan, pero sikat kasi na company or something ganun. Sabi ko, grabe ang buhay, no? Hindi mo, grabe sabi ko, hindi naman niya alam yung pangalan ng may chemo eh. Tapos nagkwentuhan, doon lang nila nalaman na, kasi dati dito kami nakatira, dito kami nag-aral. May kilala ka bang ganito? Ay, diba yung parang, yung bumabalik yung, parang pay it forward yung tatay. Bumalik sa kanya yung good karma na, huwag niya nang bayaran. Nung nagkasakit na yung tatay, tapos alam ko ata yung anak niya, siguro hindi kaya bayaran yung chemo, gano'ng kamahal yun. Tapos diba yung batang sinasabay nyo, yumaman siya, tapos hindi nyo alam, tutulungan kayo without you knowing na sila yun. At hindi rin alam nung tumulong na yes, na sila yun. Kasi parang foundation siya tatapos. So yung pala ng foundation ang nakalagay dun siguro sa cheque or sa... So yung mayaman yung yung nagkasakit. Yung nagkasakit yung tatay na yun yung nagda-drive. Opo.
Tama. Grabe itong... Nangyayari na gano'n. So, always be kind. Always, Yes, and remember, no? Grabe. Hindi matatawag na aksidente, Ay, Nako. yung pangyayari na yung ganyang uri ng alam na yan, it is bound to happen, na mangyari. Grabe. Oo, Tata Bert. There is no such thing as happening by chance Coincidence. o coincidence. No. Lahat may dahilan. Grabe, Tata Bert. Lahat may dahilan. Yan. Yan isang patunay yun. Grabe. Ma-orchestrate ni God yun. Oo. So, after 20 years, syempre, parang hindi mo na makikilala yun. Talaga may gagamitin talaga. Tata Bert, ibang klase. May gagamitin talaga. Yes. Kaya kailangan lang. Gawa lang gawa. Yes. Yun, totoo yun. Hindi porket tutulong ka, gusto mo na ng kapalit tulad ng sa kwento. Iba hindi, kasi sila hindi sa wala. Dapat genuine ng iyong Yes. Dapat hindi mo ipinagmamalaki yung pagtulong na ginagawa mo. Yes. No. Basta tulong ka lang, gano'n lang yan. Yes. Na kaya ka tumutulong, sumusunod ka sa utos ng Diyos. Yun. Yes. Wag mong kunin ang kredito lagi. Yeah. Oo. Totoo po. Ay, naku. Pag naalala ko at nahanap ko, bigay ko po sa inyo yung pangalan. Kasi grabe. No. Akala mo tatabitin yung mga movie-movie lang na Oo. nakikita mo. Hindi, talaga true story siya. Kaya nung kumahal, my gosh. Sabi ko, ito yung isa sa mga hindi ko makakalimutan na alam mo talagang ang Diyos na paplano ng lahat talaga. Diba? Grabe. Eh, tsaka siya, tutulong ako kasi, tutulong ako, hindi dahil ano. Kala mo yung tutulungan, may tumulong sa'yo dati. Oh, ganun. Di ba? Yun ang, wow, amazing. Life is amazing. Grabe po. Ako. Ay, and Tato Bert, Ay. alam kong meron ka pang gustong ialay na kanta. Ayan. Sige. Sige po. Ayan. Yes. Ay, lapit ka, Tata Bert. Ayan. Palakpakan naman natin ulit si Tata Bert. The sun belongs to the sky. The lip belongs to the tree. The grape belongs to the vine. And you belong to me. Isn't it a miracle? It's another miracle. Thank God for the miracle. You belong to me. I used to think the time was just a thing to pass away. Love was just a game that children play. God was just another word to say. Show us something in a song, and I put down the fools who said that life was meaningful. That when someone mentioned miracle, no such things were impossible. And then you came along. Now I believe miracles can be, and in my soul
I took down the fools who said that life was meaningful. That when someone mentioned miracle, tried 'cause such things were impossible. And then you came along. Now I believe miracles can be, and in my song I thank God you belong to me. Now I believe miracles can be, and in my song I thank God you belong to me. Now I believe. Thank you. Miracle! Miracle. Tata Bert. Ayan. Nag-comment po si Kuya Lino. Hi, Onin. Sabi po niya, yung kanta ni Rod Stewart, Have I Told You Lately, A Song for God, listen to the lyrics. Oh, Have I told you? Have I told you lately? Para kay Lord po pala yun. Hindi ko Ba? rin alam. Oh, galing no? Thank you, Kuya Lino. Check nga namin yan. Ganda nun. Ayan. Ano pa? Ay, Tito Jimmy is watching. Hi, Jim. Belated. Kamusta, Tito James, ang inyong healing sa Los Baños? Ayan. Ayun. Ano pa ba, Tata Bert? Dami po kasi talaga. Lalo pag nandito ka sa center, di lang, tama yun, di lang sa healing. Di ba yung mga ginawang simbahan, bahay, yes. mga, ang dami. Mga, Yeah. mga, ano. Ganun talaga ang Diyos no? Hindi naman siya ang gagawa mismo. Yes. May gagamiting tao. At ilang beses na pong napatunayan niya. At kadalasan ang ginagamit ng instrumento, si Senyor. O yung mga volunteers na kasama niya. Amen. Ayan. Mga proyekto, Mm. mga pabahay, eskwelahan, may mga simbahan yan. Nagawa yan. Natapos ang mga iyan. Dahil ginamit ng Diyos na instrumento si Senyor at ang mga volunteers na kasama niya noon. And we are very proud na naging kasama ni Senyor sa ganoong mga proyekto. Tuwan-tuwa ko dyan pagka naaalala ko yan. Ay, bahagi ako ng ano niya, ng mission na yan. Yung mga ganyan. Okay. Mm-hmm. Ay. Meron tayong ipagmamalaki. Yan. Totoo, Tata Bert. Oo. Akalain mong magagawa natin yun na grabe. Tsaka kasi senior, totoo yun eh. Parang kaya niya sinasabi ito, ini-invite. Kasi pagkakataon yun para kahit pa paano matry mong gawin. Tapos, totoo yung Tata Bert. Kasi habang tumatagal at lagi mo siyang ginagawa, nagiging ano na lang siya, parang habit mo na tumulong, Yes. mag-isip ng proyekto, ano yung pwede natin gawin. Diba? Kaya, ayun. Yun, Tata Bert. Ano, Tata Bert, i-check po ba natin yung, ano po ba yan? From a distance, ano po? O sige, tingnan natin. Titingnan natin, Tata Bert. Dito kanina. From a distance, no? From a distance. Second picture yan. From... Naging ano namin yan. Hindi ko alam kung college kami nag-ano. Nung gumraduate? Ayan, Ay, from a tama. distance. Beth, galing yung Sina. Beth Midler. Ito, Miss Joss. Sakay lang po. Kita ko Tata Bert. Okay ba? Sige. From a distance, the water looks blue and green, and the snow-capped mountains white. From a distance, the oceans meet the stream, and the eagle takes to fly. From a distance, there is fire.
it's the voice of every man. Doon lang ako tatawid sa tapos. From a distance, we are heard and known, and no one is in need. And there are no guns, no bombs, and no disease, no hungry mouths to feed. From a distance, we are instruments marching in a common band, playing songs of hope, playing songs of peace. They're the songs of everywhere. God is watching us. God is watching us. God is watching us from a distance. Galing no? Kung ano yung pinapag-usapan namin, Miss Jones. Thank you. A distance,